Tumigil ang ugong ng makina ng bus. Sa isang iglap, ang tanging naririnig na lang ni Rico ay ang tibok ng sarili niyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Ang katahimikang bumalot sa kanya ay hindi pampanatag. Ito ay mabigat, malagkit at tila may sariling buhay. Hanggang dito na lang, sabi ng driver. Hindi man lang siya nilingon. Bumukas ang pinto sa isang sagitsit, tila isang paghinga ng pagkainip. Walang imik na bumaba si Rico. Bit-bit ang isang luma at nangingitim ng duffel bag kung saan nakasiksik ang lahat ng natitira sa kanyang buhay. Bago pa man niya mailapat ng maayos ang kanyang mga paa sa lupang hindi sementado, sumarado na ang pinto. Umikot ang bus. Iniwan siyang naliligo sa alikabok at sa nakabibinging katahimikan ng papalubog na araw. 20 taon. 20 taon sa loob at ito ang sumalubong sa kanya sa labas. Isang baryong tila kinain na ng panahon. Baryo San Ildefonso. Ang hangin ay may kakaibang amoy. Pinaghalong amoy ng basang lupa, nabubulok na dahon, at usok mula sa kung saang nagsisiga. Walang mga batang naglalaro sa daan. Walang mga matatandang nagkukwentuhan sa kanilang mga balkonahe. Ang mga bintana ng mga bahay na gawa sa kahoy ay sarado. Tila mga matang mahigpit na nakapikit, ayaw masilayan ang bagong dating. Ngunit ramdam ni Rico ang kanilang pagtingin. Ramdam niya ito sa kanyang batok, isang malamig na kuryenteng gumagapang sa kanyang gulugod. Sanay na siya sa mga ganitong titig. Titig ng paghusga, titig ng pag-aalinlangan. Nagsimula siyang maglakad. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat paghinga ay maingat. Hinahanap niya ang isang lugar na sinabi sa kanya, isang maliit na kainan na naghahanap daw ng katulong. Ito na lang ang natitira niyang pag-asa. Isang maliit na sinag ng liwanag sa dilim ng kanyang nakaraan. At doon, sa dulo ng kalyeng walang pangalan, nakita niya ito. Isang maliit na karinderya na may karatulang kahoy. Kainan ni Aling Sela. Ito lang ang tanging lugar na may bukas na pinto at may mahinang ilaw na nagmumula sa loob. Pagpasok niya, isang matandang babae na may mga guhit na ng karanasan sa muka ang sumalubong sa kanya. Nakangiti ito, ngunit hindi abot sa kanyang mga mata. Magandang hapon po, bati ni Rico. Ang kanyang boses ay paos dahil sa matagal na hindi pakikipag-usap. Magandang hapon, iho, sagot ng babae. Siya marahil si Aling Sela. Mukhang malayo ang iyong binyahe. Maupo ka muna. Ang kabaitan nito ay biglaan. Halos nakakabahala. Sa loob ng 20 taon, natutunan ni Rico na mag-ingat sa mga taong masyadong mabait. Ngunit wala siyang pagpipilian. Ako po si Rico. Nabalitaan ko po na baka naghahanap kayo ng... Oh! Putol ni Aling Sela. Tila alam na ang kanyang sasabihin. Isang katulong sa kusina at tagalinis. Kaya mo ba ang mabibigat na trabaho? Tumangulang si Rico. Mabuti. Pwede ka nang magsimula bukas, sabi ng matanda, na para bang ang pag-uusap nila ay isang pormalidad na lamang. Kumain ka muna. Tikman mo ang espesyalidad ng baryo. Ipinaghain siya nito ng isang mangkok ng mainit na dinuguan na may kasamang puto. Ang amoy nito ay masarap at malinamnam, ngunit sa ilalim nito may naamoy si Rico na pamilyar. Isang bagay na metaliko, isang bagay na matagal na niyang sinusubukang kalimutan. Nanginginig niyang itinaas ang kutsara patungo sa kanyang bibig. At sa unang subo, bumalik ang lahat. Ang madulas at mainit na pakiramdam sa kanyang mga kamay. Ang amoy ng dugo na nangingibabaw sa lahat.
Isang sigaw na pinutol ng isang nakakakilabot na tunog ng pagkapunit. Mga matang pulang-pula sa dilim. Nabitiwan ni Rico ang kutsara. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na semento ay umaling-aungaw sa tahimik na kainan. Nanlalaki ang kanyang mga mata at pinagpapawisan siya ng malamig. "Ayos ka lang, iho?" tanong ni Aling Sela. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Mula sa isang silid sa likod, isang dalagita ang lumabas, inaalalayan ng isang tungkod. Maganda ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay mapusyaw at hindi tumitingin sa kahit anong direksyon. Bulag ito. "Lola, ano po yon?" tanong ng dalagita. Ang kanyang boses ay malumanay. Itinungo niya ang kanyang ulo na para bang mas pinakikinggan niya ang paligid kaysa sa tinitingnan. "Wala yon, apo. Napasulang ang ating bagong kasama." Mabilis na sagot ni Aling Sela, pinupulot ang kutsara. Hindi maalis ni Rico ang kanyang tingin sa dinuguan. Ang maitim at malapot na sabaw nito ay tila nakatitig pabalik sa kanya. Tumayo siya para tumulong sa pagpulot at sa pag-angat ng kanyang tingin. Nahagip ng kanyang mga mata ang isang figura sa kabilang kalsada. Isang lalaking nakatayo sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakatingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig at puno ng galit na hindi maipaliwanag. Si Dante. Nag-iwas ng tingin si Rico at paglingon niya ulit, wala na ang lalaki. Gabi. Nakahiga si Rico sa isang maliit na kwartong ipinahiram sa kanya sa likod ng kainan. Ang lumang papag ay lumalangit-ngit sa bawat paggalaw niya. Sa labas, ang baryo ay parang isang libingan. Walang tunog ng mga kuliglig, walang tahol ng aso. Katahimikan lang. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Pilit na iwinawaksi ang mga alaala. Bagong buhay. Ito ang ipinangako niya sa kanyang sarili. Bagong simula. Ngunit habang siya ay nasa pagitan na ng pagtulog at paggising, isang tunog ang gumising sa kanyang buong diwa. Isang kaluskos. Nagmula ito sa labas ng kanyang bintana. Hindi ito tunog ng hangin o ng mga sanga ng puno. Ito ay tunog na sinadya. Sunod-sunod, mabagal, kaskas, tila mga kuko. Mga kukong matitigas na kinikiskis sa lumang kahoy ng kanyang bintana na nigas si Rico sa kanyang higaan. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nanigas sa takot. Hindi iyon gawa ng hayop. May talino sa bawat kaskas, may ritmo na parabang may naglalaro sa kanya. Tinatakot siya ng dahan-dahan. Bawat tunog ay tila isang bulong na nagsasabing, "Alam naming nandito ka." Biglang tumigil ang tunog. Ang katahimikan na pumalit ay mas masahol pa. Hinihintay niya ang kasunod, ngunit wala nang dumating. Ang paghihintay ang unti-unting pumapatay sa kanya. Mas gugustuhin pa niyang may sumigaw o may kumalabog kaysa sa nakabibinging kawalan ng tunog na ito. Kailangan niyang malaman. Dahan-dahan siyang bumangon, iniingatan ang bawat galaw para hindi lumikha ng ingay ang lumang papag. Ang bawat yabag niya sa sahig na kahoy ay isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Tila naririnig ng buong baryo ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Nakarating siya sa bintana. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inaabot ang gilid ng kurtinang gawa sa sako. Huminga siya ng malalim at sa isang mabilis na kilos, sumilip siya sa maliit na siwang. Wala, kadiliman lang. Ang mga anino ng mga puno na tila mga higanting nakabantay sa ilalim ng langit na walang bituin.
Walang buwan. Ang ilaw lang mula sa poste sa malayo ang nagbibigay ng kaunting liwanag. At wala itong ipinapakitang kahit anong kakaiba. Bumuga siya ng hangin na hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Siguro, guni-guni lang. Bunga lang ng pagod at ang 20 taong bangungot. Oo, yun lang siguro yon. Sa isang biglaang paglakas ng loob, iwinasiwas niya ang kurtina. Ibinukas niya ng husto ang bintana, inilabas ang kanyang ulo, at tiningnan ang magkabilang gilid. Wala talaga. Walang tao, walang aso, walang kahit anong gumagalaw. Isang pakiramdam ng hiya ang gumapang sa kanya. Nagmumukha siyang tanga. Tinatakot ang sarili sa mga multo ng nakaraan. Isinara niya ang bintana. Sinigurong nakatrangka itong mabuti. Tumalikod siya. Handa nang bumalik sa higaan at piliting matulog. Ngunit sa kanyang pagtalikod, hindi nawala ang pakiramdam. Ang pakiramdam na may nakatingin at sa pagkakataong ito, mas malinaw, mas malapit. Hindi na ito nagmumula sa labas ng bintana. Nagmumula ito sa loob mismo ng kwarto. Kinabukasan, sinubukan ni Rico na isantabi ang takot ng nagdaang gabi. Paggising niya, wala namang nagbago sa loob ng kwarto. Walang bakas ng kahit sinong pumasok. Malamang ay dala lang iyon ng pagod at ng masamang panaginip. Pinilit niyang paniwalain ang sarili. Kailangan niyang maging maayos. Hindi siya pwedeng magpadala sa mga multo ng kanyang isipan kung gusto niyang makapagsimulang muli. Ang umaga sa kainan ay abala. Natutunan ni Rico ang kanyang mga gawain. Magigib ng tubig, magsibak ng kahoy, maghugas ng mga pinagkainan, at tumulong sa paghahanda ng mga sangkap. Pinapanood niya si Aling Sela habang nagluluto ito ng dinuguan. Ang bawat galaw nito ay sanay na sanay. Tila isang ritual na kabisado na niya. Isang malaking kaldero ang laging nakasalang at ang amoy ng kumukulong dugo at suka ay bumabalot sa buong lugar. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, naging kanlungan niya ang trabaho. Ang pagod sa katawan ay mas mainam kaysa sa pagod sa isipan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging nagbibigay sa kanya ng tunay na kapayapaan ay ang presensya ni Ligaya. Kuya Rico, tawag nito sa kanya isang hapon habang siya ay nagpupunas ng mga mesa. Nakaupo ito sa isang silyang tumba-tumba sa may bintana, nakikinig sa mga tunog ng baryo. Pwedeng magtanong? Sige lang, Ligaya. Sagot ni Rico. Ngumiti siya kahit alam niyang hindi ito makikita ng dalaga. Ano po ang itsura ng dagat? Natigilan si Rico. Isang simpleng tanong, ngunit hindi niya alam kung paano sasagutin. Paano mo ipapaliwanag ang kulay sa isang taong hindi pa nakakakita? Paano mo ilalarawan ang lawak sa isang taong ang mundo ay limitado sa kanyang pandinig at pandama? Umupo siya sa tapat nito. Ang dagat, malawak siya. Sobrang lawak na kapag tiningnan mo, parang wala ng katapusan simula niya. Ang kulay niya ay bughaw, minsan berde. Parang kulay ng langit kapag maganda ang panahon. At ang mga alon, ang tunog nila ay parang malakas na paghinga. Minsan mahinahon. Minsan galit. Nakikinig lang si Ligaya. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakatagilid. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tila sa kanyang isipan, nabubuo ang isang larawan na siya lang ang nakakakita. Gusto kong marinig ang dagat balang araw, bulong nito. Ang pagiging malapit nila ay naging isang pang-araw-araw na ritual.
Ikinukwento ni Rico ang mga bagay na nakikita niya at ikinukwento naman ni Ligaya ang mga bagay na naririnig niya, mga bagay na hindi napapansin ng karaniwan. Narinig mo ba yon? Biglang sabi ni Ligaya isang araw habang sila ay nasa likod bahay at nagpapakain ng mga manok. Pinakinggan ni Rico ang paligid. Ang maririnig lang niya ay ang putak ng mga manok at ang ihip ng hangin. Ang alin? Yung ibon! Sabi ni Ligaya, itinuro ng kanyang daliri ang isang mataas na sanga ng puno ng mangga. Nasa pangatlong sanga mula sa itaas may dala siyang uod para sa mga inakay niya. Tiningala ni Rico. At doon nga, eksakto sa itinuro ni Ligaya ay may isang ibon na may uod sa tuka. Namangha si Rico. Ang pandinig ng dalaga ay hindi pangkaraniwan. Tila kaya niyang buuin ang mundo sa paligid niya gamit lamang ang mga tunog. Ngunit ang pambihirang kakayahang ito ay may dala ring kababalaghan. Isang hapon, isang grupo ng mga turista, mga binatang nakabakpak, ang dumaan sa kainan. Maingay sila at masaya. Nagtatanong kung aling daan ang pinakamabilis papunta sa talon na nasa kabilang bahagi raw ng gubat ng hukluban. Habang kinakausap sila ni Aling Sela, napansin ni Rico ang pagbabago sa kilos ng ibang mga taga-baryo na kumakain doon. Tumahimik sila. Ang kaninang kwentuhan ay napalitan ng mga sulyap sa isa't isa. Isang tingin na tila may pinag-uusapan kahit walang nagsasalita. Maging si Aling Sela ay tila biglang naging aligaga. Delikado sa gubat na yon, mga iho, lalo na't padilim na. Babala ni Aling Sela, ngunit ang tono niya ay hindi lang nag-aalala, kundi tila nagmamakaawa. Kaya nga po adventure nay. Sagot ng isa sa mga binata. Tumatawa. Salamat po sa pagkain. Umalis ang grupo, nag-iwan ng alingaw-ngaw ng kanilang tawanan. Naramdaman ni Rico ang isang maliit na kamay na humawak sa kanyang braso. Si Ligaya. Namumutla ito. Kuya Rico, bulong nito. Ang boses ay nanginginig. Ingat ka sa kanila. Sa mga turista, nagtatakang tanong ni Rico. Mukha namang wala silang masamang balak. Umiling si Ligaya. Ang kanyang pagkakahawak ay humigpit. Tumingin siya sa direksyon kung saan umalis ang mga binata. Ang kanyang mga matang walang nakikita ay tila may sinusundan. Hindi po sila, sabi niya, halos pabulong na. Ingat ka sa kanya. Kanino? Sa kasama nila. Kumunot ang noo ni Rico. 4 lang sila, Ligaya. Walang ibang kasama. Tumingin sa kanya si Ligaya at sa unang pagkakataon, nakita ni Rico ang tunay na takot sa mukha ng dalaga. 5 po sila, Kuya Rico. Giit niya. Narinig ko ang yabag ng panglima, pero wala siyang anino. At maingay ang dugo niya. Hindi na nakakain si Rico ng hapunan ng gabing iyon. Ang mga salita ni Ligaya ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. 5 po sila, wala siyang anino, maingay ang dugo niya. Kinagabihan, habang siya ay nagliligpit sa kusina, tinanong niya si Aling Sela tungkol sa gubat ng hukluban. Biglang nanigas ang matanda. Ang kaninang maamong muka ay napalitan ng isang malamig na maskara. Huwag kang magtatanong tungkol sa lugar na yon, sabi nito. Ang boses ay mariin. Walang mabuting na idudulot ang pagiging mausisa. Manatili ka sa loob ng baryo at magiging ligtas ka. Ang babala ay malinaw. Isang pader na hindi dapat tawirin. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Rico.
Lumabas siya sa likod bahay para magpahangin. Malamig ang gabi at ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap. Ang gubat ng hukluban ay isang malaking itim na anino sa di kalayuan, tila isang natutulog na halimaw. At mula sa direksyon ng gubat, isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Isang sigaw. Sigaw ng isang lalaki. Puno ng purong, hindi maipaliwanag na takot. Napatayo si Rico. Nanindig ang kanyang mga balahibo. Ang sigaw ay biglang naputol na para bang may tumakip sa bibig nito o may pumunit sa lalamunan nito. Pagkatapos noon, katahimikan na ulit. Isang katahimikang mas nakakakilabot kaysa sa sigaw. Kinabukasan, kumalat ang balita. Ang isa sa mga backpack ng mga turista ay natagpuan sa may gilid ng baryo. Malapit sa daan papasok sa gubat. Punit-punit ito at walang laman. Walang nakakita o nakarinig sa 4 na binata mula pa kagabi. Ang balita tungkol sa nawawalang backpack ay kumalat sa baryo. Hindi na parang apoy, kundi parang isang malamig at malagkit na hamog. Alam ng lahat, ngunit walang gustong magsalita. Sinubukan ni Rico na magtanong. Nilapitan niya ang isang grupo ng mga mangingisda na nag-aayos ng kanilang lambat. "Narinig niyo ba yung sigaw kagabi?" tanong niya. Tiningnan lang siya ng mga ito, mga mukhang tila inukit sa kahoy, blangko at walang emosyon. "Walang sigaw," sagot ng isa, bago bumalik sa kanyang ginagawa. Pumunta siya sa maliit na tindahan sa kanto. "Yung mga turista po, wala pa rin po bang balita?" Ang matandang tindera ay nag-iwas ng tingin, naging abala sa pag-aayos ng mga panindang sigarilyo. "Hindi namin alam ang sinasabi mo, iho. Maraming dumadaan dito." Isang pader ng katahimikan, isang kasunduan ng pagbubulag-bulagan. Dito ang mga tanong ay mas delikado kaysa sa mga sagot. Ang paranoia ni Rico ay unti-unting nagiging isang mapait na katotohanan. Hindi siya nag-iisa sa kanyang takot, ngunit nag-iisa siya sa kanyang paghahanap ng kasagutan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa palengke ng baryo, isang maliit na espasyo na amoy isda, gulay, at sariwang dugo mula sa katayan. Kailangan niyang bumili ng ilang sangkap para pamamakap para sa kainan. Habang siya ay namimili, naramdaman niya ulit ito. Ang panlalamig sa kanyang batok, ang pakiramdam na pinagmamasdan. At nang lumingon siya, naroon si Dante. Nakatayo ito sa kabilang dulo ng hilera ng mga paninda, nakasandal sa isang poste. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok kay Rico. Hindi ito gumagalaw, hindi kumukurap. Isang anino sa gitna ng maraming tao. Sinubukan ni Rico na huwag itong pansinin, ngunit ang presensya ni Dante ay parang isang magnet na humihila sa kanyang atensyon. Nagmamadali niyang binayaran ang kanyang mga pinamili at nagsimulang maglakad palayo. "Rico." Ang boses ni Dante ay mahina, halos isang bulong, ngunit sapat na para patigilin si Rico sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon. Lumapit si Dante. Ang kanyang mga yabag ay magaan at hindi maririnig. "Mukhang hindi ka mapakali sa bago mong paraiso," sabi ni Dante. Isang mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Wala akong kailangan sa'yo." Mariing sagot ni Rico. Mahigpit ang hawak sa bayong na kanyang dala. "Talaga ba?" Humakbang papalapit si Dante. Bumaba ang kanyang boses na tila isang sikreto. "Naaalala mo pa ba siya, Rico? Naaalala mo pa ba ang kapatid ko?" Lira. Ang pangalan ay parang isang suntok sa sikmura ni Rico. 20 taon niyang sinubukang ibaon ang pangalang iyon.
Ngunit ngayon, narito na naman. Binubuhay ng taong kaharap niya. Alam kong naaalala mo. Patuloy ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng galit. Alam ko ring alam mo kung ano siya, kung ano kami. Nanlamig ang buong katawan ni Rico. Ito na. Ang pagkumpirma. May mga kasalanan na hindi nabubura ng panahon, Rico. Bulong ni Dante. Ang hininga nito ay amoy lupa. Kahit gaano mo katagal pagbayaran sa kulungan, tandaan mo yan. Tumalikod si Dante at naglakad palayo, nawala sa gitna ng mga tao na parang isang multo. Naiwan si Rico na nakatayo doon, nanginginig basang-basa ng pawis. Ang bangungot ay hindi na lang isang alaala. Buhay ito at may pangalan. At may mukha. Nang gabing iyon, hindi siya dinalaw ng antok. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang mga imahe mula sa gabing iyon. 20 taon na ang nakalipas. Mas malinaw ngayon, mas malupit. Nakita niya ulit si Lyra, hindi bilang ang babaeng minahal niya, kundi bilang ang nilalang na pumunit dito. Nakita niya ang pagbabago, ang paghaba ng mga kuko, ang paglabas ng mga pangil. Nakita niya ang mga matang naging pulang-pula, nag-aapoy sa isang gutom na hindi pang tao. Narinig niya ang lagitik ng mga buto habang lumalabas sa likod nito ang mga pakpak na parang sa paniki, itim at balat. At ang dila, isang dilang mahahaba at parang ahas na dumila sa sarili nitong mga labi na puno ng dugo ni Celeste. Napabalikwas ng bangon si Rico, humihingal. Ang kanyang damit ay basang-basa ng pawis. Ang sigaw na gustong kumawala mula sa kanyang lalamunan ay naging isang impit na ungol. Totoo ang lahat. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang tumakas mula sa lugar na ito. Bumangon siya. Nagpasya na. Aalis siya sa unang sinag ng araw. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid mula sa banyo, may napansin siyang kumikinang sa maputik na lupa, malapit sa gilid ng gubat kung saan huli niyang narinig ang sigaw. Isang butones. Isang butones na metal mula sa isang mamahaling jacket. Isang bagay na hindi isusuot ng kahit sinong taga-baryo. May tuyong dugo sa gilid nito. Ang butones mula sa jacket ng isa sa mga turistang nawawala. Pinulot niya ito. Ang malamig na metal ay parang yelo sa kanyang nanginginig na kamay. Ito ang ebidensya. Patunay na hindi siya nababaliw. Dali-dali siyang bumalik sa kanyang kwarto. Ang isipan na ay gulong-gulo. Bukas. Aalis na talaga siya bukas. Hindi na siya magpapaalam. Tatakas na lang siya. Ngunit pagdating niya sa pinto ng kanyang silid, natigilan siya. Ito ay bahagyang nakabukas. Sigurado siyang isinara niya ito. Siguradong sigurado siya. Dahan-dahan, tinulak niya ang pinto. Ang tunog ng langit-ngit nito ay nakakabingi. Sumilip siya sa loob. Ang lahat ay nasa ayos, maliban sa isang bagay. Sa ibabaw ng kanyang simpleng papag, sa gitna mismo ng kanyang higaan, ay may isang manok. Pugot ang ulo nito. Ang sariwang dugo ay dahan-dahang dumadaloy. Binabahiran ng pula ang puting kumot. Isang malinaw, tahimik, at nakapangingilabot na mensahe. Hindi ka aalis. Nakikita ka namin. Hawak ka namin. Hindi guni-guni ang manok na pugot. Hindi ito panaginip. Ito ay isang pangako. Isang selyo. Tinitigan ni Rico ang walang buhay na hayop sa kanyang higaan.
Ang takot na kanina'y nagyeyelo sa kanyang mga ugat ay biglang napalitan ng isang kakaibang init. Galit. Isang galit na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang mensaheng ito ay hindi lang para takutin siya. Ito ay para ikulong siya. Para ipaalala sa kanya na wala siyang kawala. Kung tatakbo siya, hahabulin siya. Kung mananatili siya at tatahimik, unti-unti siyang sisirain ng mga ito. Iisa lang ang landas na natitira. Ang landas na hindi nila inaasahan. Kinuha niya ang manok kasob gamit ang isang lumang basahan. Binalot ito at inilibing sa likod bahay kung saan hindi ito makikita ni Numan. Walang bakas. Walang ebidensya. Hindi niya ipapakita sa kanila na natakot siya. Kinailangan niyang maghintay. Ginawa niya ang kanyang mga trabaho sa kainan kinabukasan na parang walang nangyari. Ngumiti siya kay Ligaya. Tumango siya kay Aling Sela. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang plano ang nabubuo. Sa bawat oras na lumilipas, mas tumitibay ang kanyang determinasyon. Hihintayin niya ang pinakamadilim na sandali ng gabi kung kailan ang buong baryo ay nahihimbing sa isang pagkukunwaring payapa. Ang oras kung kailan gumigising ang mga halimaw. Nang sumapit ang hating gabi at ang tanging maririnig na lang ay ang sarili niyang paghinga, kumilos si Rico. Suot ang pinakamadilim niyang damit at dala ang isang maliit na flashlight at ang butones na napulot niya. Dahan-dahan siyang lumabas. Ang baryo San Ildefonso sa gabi ay ibang-iba. Ang mga anino ay mas mahahaba, mas madidilim. Ang bawat ihip ng hangin ay tila may dalang bulong. Ang bawat kaluskos ng dahon ay tila isang yabag na sumusunod sa kanya. Tinahak niya ang daan patungo sa gilid ng gubat ng hukluban. Sa lugar kung saan niya narinig ang sigaw, ang hangin dito ay mas malamig, nanunuot sa buto. Ang amoy ng nabubulok na halaman ay mas matapang. Itinutok niya ang flashlight sa lupa, hinahanap ang anumang bakas, at doon, sa likod ng isang malaking puno ng akasya, nakita niya ito. Isang maliit na daanan na halos natatakpan na ng mga baging at damo. Hindi ito ordinaryong daanan. Ito ay sinadya. Ginagamit ng palagian ng kung sino mang ayaw magpakita sa publiko. Pinatay niya ang kanyang flashlight. Ang buwan na bahagyang sumisilip sa mga ulap ang naging tanging ilaw niya. Pumasok siya sa daanan. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Asanay sa dilim. Nakita niya ang mga kakaibang hugis ng mga puno, mga sangang tila mga kamay na nakaumang sa kanya, handang dumaklot. Sinundan niya ang landas, na sa dilim ay halos isang mantsa lang ng mas madilim na lupa. Habang lumalayo siya sa baryo, isang amoy ang unti-unting naging mas matapang. Amoy ng luma. Amoy ng nabubulok na kahoy, mamasamasang lupa, at isang bagay na matamis ngunit nakakaduwal. May narinig siyang kaluskos sa kanyang kanan. Mabilis siyang huminto, nanigas ang katawan. Ngunit isa lang itong bayawak na dumaan. Ang mga mata nito ay kumjuktoy. Tôi sẽ tiếp tục tu đoạn đó, đưa Rico vào sâu hơn trong ikinang na parang dalawang maliliit na baga bago ito naglaho sa kadiliman. Ang loob ng gubat ay parang isang ibang mundo. Sa lab ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Pagkatapos ng ilang minuto, sa isang maliit na liwanag, nakita niya ang isang bagay na nakasabit sa isang mababang sanga. Isang piras. Ang hangin ay malayang umiihip. Dito sa loob, ito ay mabigat at hindi gumaso ng tela. Kinuha niya ito. Kulay asul ito, gawa sa materyal na hindi agalaw,
na parabang pati ang hangin ay takot gumawa ng ingay. Ang mga puno ay nagspangkaraniwan sa baryo. Tela mula sa t-shirt ng isa sa mga turistang nawawala. Pisitaasan, ang kanilang mga sanga ay nagsasabitan na parang mga butuhing kamay. Tinunit ito na parabang hinablot ng marahas. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Malatakpan ang kalangitan at nilalamon ang anumang liwanag. Ang katahimikan ay nakapit na siya. Lumiko ang landas at dinala siya nito sa isang maliit na palana sa bibingi. Walang huni ng kuliglig, walang awit ng mga ibong gabi. Sa gitna nito, nakita niya ang mga bakas. Maraming bakas at hindi lahat ay bakas ng sapatos. Ang ilan ay malalaki at malalalim. Tila mga kuko ng isang malanging ang marahang kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang mga paa. At ang malakas na kabaking hayop ang bumaon sa lupa. May mga tanda rin ng pagkakaladkad. Isang malinaw na palog ng kanyang dibdib. Sinundan ni Rico ang daanan. Halatang may gumagamit nito. Mayatandaan ng karahasan. At pagkatapos, narinig niya ito. Mga boses, mahihina, garalgal, nagmumula sa di kalayuan. Hindi Tagalog ang kanilang mga sangang nabali at mga damong nayapakan. Habang lumalalim siya, lalong lumalamita. Isa itong lengguwahe na matanda at malalim. Tila tunog ng mga batong nagig ang paligid. Ang amoy ng lupa at bulok na halaman ay nahaluan ng isa pang amkikiskisan. Agad siyang nagtago sa likod ng isang malapad na puno ng baloy. Isang bagay na matamis ngunit nakakaduwal. Amoy ng sariwang dugo. Napatete. Ang mga ugat nito ay parang mga ahas na gumagapang sa lupa. Sumilip siya mula igil siya nang may maapakan siyang malambot. Itinutok niya ang kanyang flashlight sandali. Sa gilid, sa unahan, sa isang bahaging mas maliwanag dahil walang gaanong puno, may isang piraso ng telaw, asul at punit-punit mula sa isang pamilyar na backpack, 3 anino. 2 sa kanila ay nakayuko, tila may kinakalkal. Ang kanilang. Nagkalat ang mga kaparehong piraso sa daan, na parabang mga mumo ng tinapay na nagmanga kilos ay hindi pang tao. Mabilis at pabigla-bigla, parang mga hayop na ligtuturo sa isang kahindik-hindik na destinasyon. Pinatay niya ulit ang ilaw at nagaw. Ang kanilang mga katawan ay balingkinitan at mahahaba. At kahit sa dilim, nakikpatuloy, mas maingat ngayon. Bawat anino ay tila isang nag-aabang na pigitan ni Rico ang hindi natural na haba ng kanilang mga braso at binti. Ang pangatlo ay nakura. Bawat tunog, kahit ang pagbagsak ng isang maliit na sanga, ay nagpapatatayo. Mas matangkad. Pamilyar ang kanyang tindig. Si Dante. Pinanood sila ni Rico. Pinipigil ang kanyang paghinga. Ang 2 nakayuko ay may hinihilang indig ng kanyang mga balahibo. Ilang minuto pa ng paglalakad nang marinig niya ang mga kung ano mula sa ilalim ng lupa. Nang maiangat nila ito, nakita ni Rico ang isang bag. Is ito? Mga boses, mahihina garalgal, at hindi niya maintindihan. Hindi ang backpack, pagkatapos ay isa pa. Nag-uusap sila sa kakaibang lengguwahe. Ito Tagalog. Hindi rin anumang dialekto na narinig na niya. Ito ay parang mga tunog na nagmumula sa lalamunan ng mga hayop na sinusubukang magsalita. Dahan-dahan narinig ni Rico ang isang salitang paulit-ulit na binabanggit ni Dante. Ang tono nito ay nag-uutos. Dala.
Itinaas ng isa sa mga nil siyang gumapang palapit sa pinagmumulan ng mga boses. Nagtago sa likod ng isang malapadalang ang mukha nito. At sa sinag ng buwan na tumama dito, nakita ni Rico ang isang bagay na puno ng balete na ang mga ugat ay parang mga ahas na gumagapang sa lupa. Sum na magbibigay sa kanya ng bangungot habang buhay. Ang mukha nito ay halos mukha ng tao. Ilip siya mula sa gilid nito. At ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso, ngunit ang bibig nito ay punit hanggang sa tapat ng tenga, nagpapakita ng mga ngiping. Sa isang maliit na liwanag sa gitna ng mga puno, kung saan ang sinag ng buwan ay direktang tumatama, naroon ang tatlong figura. Ang isa ay si Dante, matutulis at hindi pantay-pantay. Ang mga mata nito ay malalaki at walang puti, pura tayo at nakapamewang. Ang kanyang anyo ay malinaw sa ilalim ng liwanag ngong itim na tila dalawang balon na walang hangganan. Napaurong si Rico at sa buwan. Ngunit ang dalawa niyang kasama, hindi sila tao. Ang kanilang mga katawan ay balkanyang pag-atras. Nakaapak siya ng isang tuyong sanga. Crack! Ang tunog ay pumunit sa katahimikan na parang isang kidlat. Sa isang iglap ang tatlong anino ingkinitan at mahahaba. Ang kanilang mga braso at binti ay hindi proporsyonal. Gumagalaw sila na parang mga insekto, pabali-balikwas. Ang kanilang mga ulo ay natigilan. Ang lahat ng kilos ay huminto. Dahan-dahan, ang nilalang na may punit na bibig ay lumingon. Hindi nito inikot ang kanyang katawan, kundi ang laypihit sa mga anggulong imposible para sa isang tao. Ang kanilang balat ay maputla at papupla at parang iglang nito. Sa isang anggulong hindi kaya ng isang ordinaryong tao. Tumingin ito sa paligid at nababanat sa kanilang mga buto. At sa kanilang paanan, nakahanduta ang isang bagay na halos pagkatapos. Dumingin ito. Inamoy nito ang hangin, ang ilong nitong halos hindi na makilala. Isang katawan ng tao, puno ng mga sugat at kagat. Ang nawala ay kumibot-kibot at pagkatapos, ang itim na mga mata nito ay tumawalang turista. Kinakaladkad nila ito patungo sa isang direksyon. Papasok sa mas madilim na bahagi itig ng diretso sa direksyon kung nasaan ang puno ng balete. Diretso sa pinag ng gubat. Napatakip si Rico sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw. Ang dinataguan ni Rico. Hindi siya nito nakikita. Pero alam nitong nandoon siya. Hindi na lumingon si Rico. Ang tanging nasa isip niya ay ang tumakbong huwag hihinto, huwag gagawa ng ingay. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na kailangan niyang makalayo. Narinig niya ang isang mahinang sitsit sa kanyang likuran. Isang tunog na hindi gawa ng hangin, kundi isang tawag mula sa kadiliman. Binilisan niya ang takbo. Hindi inaalintana ang mga baging na humahampas sa kanyang mukha at mga ugat ng puno na halos magpatid sa kanya. Ang gubat na kanina ay tahimik ay tila biglang nabuhay. Bawat anino ay gumagalaw. Bawat kaluskos ay isang yabag na humahabol. Nang sa wakas ay matanaw ni Chia ang liwanag mula sa baryo. Para siyang isang taong nalulunod na nakaabot sa pampang. Hindi siya tumigil hanggang sa makarating sa likod bahay ng kainan. Nanginginig ang buong katawan, humihingal at puno ng galos, isinandal niya ang sarili sa pader. Ligtas. Sa ngayon, nakapasok siya sa kanyang silid ng walang nakakapansin. Ngunit nang mahiga siya sa papag, hindi nakapayapaan ang kanyang naramdaman.
Ang kaligtasan ay isang ilusyon, ang pugot na manok, ang pagbabantay ni Dante. Ang mga nilalang sa gubat, ang katahimikan ng buong baryo. Lahat ay konektado. At ang sentro ng lahat ng ito ay ang kainan, ang dinuguan. Kinabukasan, sinabi niyang masama ang kanyang pakiramdam. Isang kasinungalingan, ngunit kailangan niya ng dahilan para manatili. Si Aling Sela, na may kakaibang pag-aalala sa kanyang mga mata, ay nagsabing magpahinga na lang muna siya. Umalis ito kasama si Ligaya papunta sa palengke. Ito na ang kanyang pagkakataon nang masiguro niyang wala ng tao. Sinimulan ni Rico ang paghahanap saan magtatago ng sikreto ang isang matandang babae sa isang maliit na kusina. Sinuri niya ang mga aparador, ang ilalim ng mga mesa, ang lumang lalagyan ng bigas. Wala. Ngunit habang siya ay naglalakad malapit sa kalan, kung saan laging nakasalang ang kaldero ng dinuguan, may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang paanan. Isang tabla sa sahig na gawa sa kahoy ang bahagyang umangat ng kanyang maapakan. Lumuhod siya at sinubukang galawin ito. Mahigpit, ngunit may isang maliit na uka sa gilid nito. Ginamit niya ang dulo ng kutsilyo para ungkatin ito. Sa isang mahinang langit-ngit, umangat ang tabla. Isang alimuom ng malamig at mamasamasang hangin ang sumalubong sa kanya. Amoy lupa. At amoy ng isang bagay na matagal nang nabubulok. Sa ilalim, isang madilim na butas ang nag-aabang. Isang hagdanang gawa sa kawayan ang nakasandal pababa. Bumaba si Rico. Ang tanging dala ay ang mahinang ilaw mula sa kanyang cellphone. Ang silong ay maliit at masikip. Ang sahig ay lupa. Sa isang sulok may mga lumang sako. Sa isa pa, may mga garapon na walang laman. At sa gitna, may isang baul na gawa sa kahoy. Hindi ito nakakandado. Nanginginig ang mga kamay ni Rico habang binubuksan niya ang takip nito. Ang nasa loob ay hindi ginto o pera. Ito ay mga piraso ng mga buhay na ninakaw. Isang pitaka ng isang lalaki. May litrato ng isang nakangiting pamilya sa loob. Isang relo na huminto na ang oras. Isang pares ng sirang salamin. Isang kwintas na may pendant na puso. Mga bagay-bagay na walang halaga sa iba, ngunit ang lahat para sa mga nagmamay-ari nito. Mga gamit ng mga dayo, mga turistang naligaw, mga taong hindi na muling nakita. At sa ilalim ng lahat ng ito, nakita niya ang isang bagay na binalot sa plastik. Isang lumang kwaderno. Ang mga pahina nito ay naninilaw na at marupok. Ang sulat kamay sa loob ay luma na, ginamitan ng tintang halos nabura na ng panahon. Sinimulan niyang basahin. Ito ay isang talaarawan. Ang nagsulat ay ang ama ni Aling Sela. Ang mga unang pahina ay tungkol sa pang-araw-araw na buhay sa baryo. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, nagbabago ang tono. Nagsimula itong magkwento tungkol sa isang salot na dumating sa baryo. Mga pag-atake sa gabi, mga nawawalang hayop, hanggang sa mga nawawalang tao. Pagkatapos, isang gabi, ang ama ni Aling Sela, Bibi Makuwaida ni Ampela, bilang pinuno ng baryo noon, ay pumasok sa gubat ng hukluban para makipag-usap sa mga nilalang ng gubat. Nanginginig na binasa ni Rico ang huling entry sa talaarawan. Ang petsa ay halos 50 taon na ang nakalipas. Nagawa ang kasunduan, isang kasunduan na isinulat sa dugo. Hindi na sila mangangaso sa loob ng San Ildefonso. Mananatiling ligtas ang aming mga pamilya. Ngunit bawat nilalang ay kailangang kumain. Bawat uhaw ay kailangang pawiin, sila ay maghihintay.
At kami ang magbibigay, ang mga dayo, ang mga naliligaw, ang mga hindi mamimiss, ang handog ang magpapanatili ng kapayapaan. Napahinto sa pagbasa si Rico. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Binaliktad niya sa huling pahina. May isang pangungusap lang na nakasulat doon na para bang isang huling paalala. Isang sumpa. Ang dinuguan ang selyo. Ang dugo ang kabayaran. Sa sandaling iyon, narinig niya ang mga yabag sa itaas. Sa kusina. May bumalik. Nasa ilalim siya ng sahig. Hawak ang katibayan ng isang kasalanang mas matanda pa sa kanya. At ang pinto pababa sa impyernong ito ay nasa kusina kung saan nagahari si Aling Sela. Ang bigat sa dibdib ni Sela ay kasing bigat ng malaking kaldero na araw-araw niyang pinakukuluan. Nakaupo siya sa isang bangko sa palengke. Pinagmamasdan mula sa malayo si Rico na bumibili ng gulay. Sa tabi nito, naroon si Ligaya, nakakapit sa braso ng binata, nakangiti habang may ibinubulong. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa dibdib ni Sela. Para silang ama at anak. Isang normal na eksena sa isang normal na baryo, ngunit walang normal sa San Ildefonso at lalong walang normal sa kanya. Ang bawat ngiti ni Ligaya ay isang paalala. Ang bawat araw na lumilipas ng payapa ay isang tagumpay na binayaran ng isang sikretong nakabaon sa ilalim ng kanyang kusina at sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Si Rico, isang mabuting tao, masipag, may kabaitan sa kanyang mga mata, sa kabila ng pait na iniwan ng 20 taong pagdurusa. Nakikita ni Sela ang unti-unting paghilom ng binata. At alam niya na sa bawat paghilom nito, mas lalo lang itong mapapalapit sa bangin na matagal na niyang binabantayan. Naamoy niya ang sariwang dugo mula sa katayan sa kabilang hilera. Isinara niya ang kanyang mga mata at ang amoy ay nagdala sa kanya pabalik. Bata pa siya noon, nagtatago sa ilalim ng kanilang lumang bahay. Sumisilip sa siwang ng sahig na kawayan. Ang kanyang ama, ang kapitan ng baryo, ay nakatayo sa kanilang bakuran sa ilalim ng bilog na buwan. Sa harap nito, may mga aninong lumabas mula sa gubat ng hukluban. Hindi sila tao. Mahahaba ang kanilang mga braso, nakayukod. Ang kanilang mga mata ay parang 2 baga sa dilim. May inilapag ang kanyang ama sa kanilang harapan, isang malaking bayong. At mula sa loob, may kinuha ang isa sa mga nilalang. Isang bagay na hindi niya maaninag, ngunit narinig niya ang tunog ng paglamon, ang paglagitik ng mga buto. Hindi siya natakot. Tinuruan siya ng kanyang ama na huwag matakot. Ito ang kasunduan. Sela. Bulong nito sa kanya kinabukasan. Para hindi tayo ang kanilang kainin. Hindi ito pinipili. Ito ay isinasalin. Ang pagiging tagapag-alaga ay isang sumpa na ipinamana sa kanya. At tinanggap niya ito. Para sa baryo, para sa kanyang pamilya, para sa kanyang kaisa-isang anak na babae. Isang panibagong kirot. Mas malalim, mas matalim. Naalala niya ang gabi kung kailan sinubukan ng kanyang anak at ng asawa nito na tumakas. Ayoko na ng buhay na ganito, Nay. Sigaw ng kanyang anak, bit-bit ang sanggol na si Ligaya. Aalis kami, mamumuhay kami ng normal. Sinubukan silang pigilan ni Sela. Nagmakaawa siya. Ang pag-alis sa baryo ng walang paalam ay pagtapak sa kasunduan, ngunit hindi sila nakinig. Kinabukasan, natagpuan ang kanilang mga bangkay sa gilid ng gubat. Punit-punit, isang malinaw na mensahe para sa lahat. At sa gitna ng 2 bangkay,
naroon ang sanggol na si Ligaya. Umiiyak. Ang kanyang mga mata ay nasunog dahil sa isang lason na ipinahid sa kanya ng mga nilalang. Isang kaparusahang mas masakit kaysa sa kamatayan. Ang kanyang paningin ay kinuha para habang buhay niyang marinig ang mga halimaw na pumatay sa kanyang mga magulang. Mula noon, ang pagprotekta kay Ligaya ang naging sentro ng mundo ni Sela. Siya ang dahilan kung bakit siya nagluluto. Siya ang dahilan kung bakit siya nakikipag-usap sa mga demonyo. Dahil dito, kailangan niyang puntahan si Dante. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, dinala ni Sela ang isang maliit na bayong na may lamang sariwang atay at dugo mula sa baboy. Pumunta siya sa gilid ng gubat sa isang malaking puno ng balete na nagsisilbing hangganan. Dante, tawag niya sa kadiliman, isang anino ang humiwalay mula sa puno. Si Dante, ang kanyang mga mata, ay tila mas maitim kaysa sa gabi. Gabi na, matanda, sabi nito, ang boses ay walang galang. Isang alay, sabi ni Sela, inilapag ang bayong, para sa iyong pamilya. Sinulyapan lang ni Dante ang bayong hindi interesado. Hindi ito sapat. Alam mo yan, ang dayo. Si Rico. Hayaan mo na siya. Pagmamakaawa ni Sela. Wala siyang alam. Isa siyang mabuting tao. Isang halakhak ang kumawala kay Dante. Isang tunog na tuyo at walang saya. Mabuting tao? Tinatanong mo ko na kaawaan ang taong pumatay sa kapatid ko. Hindi niya sinasadya. Lahat ng pumapatay ay hindi sinasadya, Sela. Putol ni Dante. Ang presensya niya dito ay nagdudulot ng gulo. Nagtatanong siya, nagmamasid. Pinapakialaman niya ang kasunduan. Ako ang bahala sa kanya. Pakiusap. Humakbang palapit si Dante. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Sela. Ang kanyang hininga ay amoy luma at lupa. Huwag mong kalimutan ang iyong lugar. Matanda. Ikaw ang tagapag-alaga, hindi ang reyna. Ang trabaho mo ay magpakain, hindi mag-utos. Tumalikod ito, handa nang bumalik sa gubat. Malapit nang magutom ang pamilya ko, Sela, sabi ni Dante, hindi lumilingon. At ang dugo ng baboy ay hindi na sapat para pawiin ang kanilang uhaw. Huminto ito at dahan-dahang lumingon, ang kanyang ulo lang. Kung wala kang maibibigay, kami na ang pipili. Ang mga mata ni Dante ay hindi na nakatingin kay Sela. Nakatingin ito sa direksyon ng kainan, sa maliit na bintana kung saan natutulog ang kanyang apo. Bumalik si Sela sa kainan na tila isang kaluluwang nilisan ng buhay. Ang banta ay malinaw. Isang ultimatum. Pagpasok niya sa kusina, nakita niya si Rico na kalalabas lang mula sa kanyang silid. Ang mukha ng binata ay maputla. Ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na ngayon lang niya nakita. Hindi na na ito pag-aalinlangan, kundi katiyakan. Pagkaalam. Nagkatitigan sila. Sa katahimikan, naintindihan ni Sela. Alam na niya. Alam na ni Rico ang sikreto sa ilalim ng sahig. Ang mundo ni Ligaya ay hindi madilim. Ito ay puno ng ako na puno ng mga hugis at kulay na gawa sa tunog. Hindi niya nakikita ang mukha ng kanyang lola Sela. Ngunit naririnig niya ang pagod sa bawat paghinga nito, ang bigat sa bawat yabag. Naririnig niya ang mga linyang hindi nito sinasabi, ang mga luhang hindi nito iniiyak. Ang tunog ng kanyang lola ay kulay abo, parang isang maulap na kalangitan. Ang tunog ni Kuya Rico ay iba. Noong una, ito ay parang tunog ng isang nabasag na salamin na pilit pinagdudugtong. Magulo, puno ng matutulis na gilid.
Ngunit habang tumatagal, ang mga tunog ay unti-unting bumibilog, nagkakaroon ng init. Ang tunog ni Kuya Rico ay nagiging kulay ng bukang liwayway, may pag-asa, ngunit mayroon pa ring mga anino ng gabi. Ngunit ngayon, nagbago ang lahat. Pagbalik nila mula sa palengke, ang dating maingay na kainan ay nababalot sa isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng pag-aantay sa mga customer. Ito ay isang katahimikang may laman. Isang katahimikang sumisigaw. Naupo si Ligaya sa kanyang paboritong silyang tumba-tumba, ngunit hindi siya mapakali. Ang hangin ay mabigat. Ang mga tunog ay mali. Narinig niya ang tibok ng puso ng kanyang lola mula sa kusina. Mabilis ito at hindi pantay, parang isang kabayong tumatakbo sa takot. Narinig niya ang pag-igting ng mga ugat nito sa leeg, ang marahang panginginig ng mga kamay nito habang naghihiwa ng mga gulay. Ang kanyang lola ay takot. Pagkatapos, narinig niya ang mga yabag ni Kuya Rico. Mabagal, maingat, bawat hakbang ay tila tinatantya. Ang kanyang paghinga ay malalim at kontrolado. Ang tibok ng kanyang puso ay malakas at matatag, ngunit hindi dahil sa kapayapaan. Ito ay tibok ng isang taong naghahanda para sa isang laban. May tensyon sa pagitan nilang dalawa. Isang bagay na hindi sinasabi, ngunit nararamdaman ni Ligaya sa hangin, sa sahig, sa bawat sulok ng lumang kainan. Para siyang nakikinig sa dalawang instrumentong wala sa tono, handa nang pumutok anumang sandali. "Ligaya ni Apo!" narinig niyang sabi ng kanyang lola. Pilit pinapasaya ang boses. "Gusto mo ba ng merienda?" Ang tunog ng boses nito ay parang isang manipis na tela na sinusubukang takpan ang isang malaking butas. "Peke." Narinig ni Ligaya ang kasinungalingan. "Hindi po la," mahinang sagot niya. Lumipas ang hapon na ganoon. Isang digmaan ng katahimian. Nang magsimulang dumilim, lalong naging matalas ang pandinig ni Ligaya. Ang mga tunog ng papalubog na araw ay napapalitan ng mga tunog ng gabi. At sa San Ildefonso, ang gabi ay may sariling buhay. Narinig niya ang pagaspas ng mga pakpak sa itaas ng kanilang bubong. Hindi ito pakpak ng ibon. Ito ay malakiam, mabigat, at parang katad. Narinig niya ang isang mahinang kaluskos sa ilalim ng bahay. Sa mismong lugar kung saan niya naririnig minsan ang kanyang lola na may kinukuha. At pagkatapos, narinig niya ang isang bagong tunog. Isang bulong. Nagmumula ito sa direksyon ng gubat. Isang tinig na hindi para sa pandinig ng tao. Ito ay gumagapang, hindi dinadala ng hangin. Dumadaan ito sa lupa, umaakyat sa mga haligi ng bahay, at bumubulong ng diretso sa kanyang bungo. Ligaya, ang kanyang pangalan, sinasambit sa isang paraan na nakakakilabot at nakakaakit. "Halika." Napahawak siya sa braso ng kanyang silya. Nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Dumating si Kuya Rico sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita, ngunit naramdaman ni Ligaya ang init ng presensya nito. Narinig niya ang pag-aalala sa paghinga nito. Ang amoy ng pawis at determinasyon. "Kuya Rico," bulong niya. Ang kanyang sariling boses ay nanginginig. Naramdaman niyang kailangan niyang bigyan ito ng babala. Kailangan niyang ipaalam dito ang kanyang naririnig. "Bakit, Ligaya?" mahinang tanong ni Rico. May naririnig po ako," sabi niya. "Isang tinig. Tinatawag po ako." Naramdaman niya ang pagigting ng mga kalamnan ni Rico. Ngunit bago pa man may masabi si Rico,
isang panibagong tunog ang narinig ni Ligaya. Mas malapit, malapit na malapit. Sa labas lang ng bintana. Isang yabag, ngunit mali. Ang tunog ay mali. Rico! Bulong niya ulit, ang kanyang takot ay umaakyat na sa kanyang lalamunan. May papalapit. Sino? Tumingin si Ligaya sa direksyon ng tunog. Ang kanyang mga matang walang silbi ay nanlalaki. Sinubukan niyang iproseso ang impormasyon na binibigay ng kanyang pandinig. Isang tunog na pamilyar ngunit imposible. Naririnig ko ang pagtibok ng puso niya. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Pero wala siyang hininga. Ang mga salita ni Ligaya ay parang isang susi na nagbukas sa huling pinto ng pagtanggi ni Rico. Wala nang duda, wala nang pag-aalinlangan. Ang halimaw ay wala na sa gubat. Nandito na ito. Nasa labas, nag-aantay. Sela! Sigaw ni Rico. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng kainan. Hindi na ito boses ng isang kawawang ex-convict. Ito ay boses ng isang taong wala nang natitirang pasensya. Lumabas si Aling Sela mula sa kusina. Ang kanyang muka ay isang maskara ng pagtataka. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na takot. Hawak niya ang isang sandok na tila isang armas. Ano ang nangyayari, Rico? Alam ko na, sabi ni Rico. Humakbang siya papalapit, nilagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Sela at ni Ligaya. Alam ko na ang lahat. Ang silong, ang kwaderno, ang kasunduan. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Sela. Ang pagkukunwari ay gumuho at ang natira ay ang hubad na katotohanan. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang sandok ay bumagsak mula sa kanyang kamay. Lumikha ng isang malakas na kalansing sa sahig. Ginawa ko lang yon. Nagsimula siyang magpaliwanag, ang boses ay basag. Para iligtas ang baryo, para iligtas si Ligaya. Putol ni Rico, ang kanyang boses ay puno ng galit at pait. Ilang buhay ng inosente ang ipinalit niyo para sa kapayapaan niyo. Ilang turista, ilang dayo. Sila ba ang sangkap sa dinuguan mo? Napaiyak si Sela. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang hagulgol na puno ng lahat ng kasalanan at pagdurusang kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Hindi mo maiintindihan. Sigaw niya pabalik. Wala kang alam sa mga sakripisyo ko. Ginawa ko ang lahat para kay Ligaya. Ang pagpapakain sa mga halimaw na pumatay sa mga magulang niya. Yan ba ang pagprotekta? Ang kanilang sigawan ay pinutol ng isang tunog na mas malakas kaysa sa kanilang galit. Kras! Ang bintanang salamin sa tabi ni Ligaya ay biglang nabasag. Mula sa labas, isang mahabang braso na may matutulis na kuko ang pumasok, sinusubukang abutin ang dalaga. Ligaya! Sigaw ni Rico. Naitulak niya ang silya ni Ligaya palayo sa bintana bago pa man ito maabot ng mga kuko. Mula sa nabasag na bintana, dalawang nilalang ang pumasok. Sila yung mga nakita ni Rico sa gubat. Ang kanilang mga mata ay purong itim. Ang kanilang mga bibig ay nakanganga sa isang gutom ng ngisi. Ang kainan, na dating isang lugar ng pagkain, ay naging isang arena ng labanan. Kinuha ni Rico ang isang mabigat na upuan na kahoy at ipinalo sa isa sa mga aswang. Tumama ito sa ulo. Ngunit ang nilalang ay umungol lang at lalong naging mas mabangis. Gumanti ito ng isang mabilis na kalmot na nag-iwan ng 3 malalalim na hiwa sa braso ni Rico. Si Sela naman, sa gitna ng kanyang takot,
ay kinuha ang isang palayok ng kumukulong tubig mula sa kalan at ibinuhos ito sa isa pang aswang. Sumigaw ang nilalang sa sakit. Ang balat nito ay umusok, ngunit hindi ito naging sapat para patumbahin ito. Habang nagaganap ang kaguluhan, ang pinto sa harapan ay dahan-dahang bumukas. Nakatayo doon si Dante. Kalmado siya. Walang bakas ng pag-atake sa kanyang mukha. Pinapanood lang niya ang eksena na parabang isang dula. Sa likod niya mas marami pang anino ang nag-aabang. "Ano to, Dante?" sigaw ni Sela. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataksil. "May kasunduan tayo." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Dante. "Ang kasunduan ay para sa katahimikan, Sela," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw sa gitna ng kaguluhan. At ang taong yan, tumingin siya kay Rico, ay masyadong maingay. "Pakiusap, huwag ang apo ko," pagmamakaawa ni Sela. "Huli na ang lahat," sabi ni Dante. Ang selyo ay nabasag na. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang senyas mula sa isang madilim na sulok ng kainan na hindi nila napansin. Isang pangatlong aswang ang biglang lumitaw. Mabilis itong gumalaw na parang isang ahas. Bago pa man makakilos si Rico o si Sela, nahawakan na nito si Ligaya. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Ligaya. Isang sigaw ng purong takot. "Bitawan niyo siya!" sigaw ni Rico. Sinusubukang lumapit, ngunit hinarangamang Auguwe ay hinarangan siya ng dalawang aswang. "Tapos na ang kasunduan," sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay pinal at walang awa. Hinila ng aswang si Ligaya palabas, patungo sa kadiliman ng gabi. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina habang papalayo sila, hanggang sa ang natira na lang ay ang alingaw-ngaw ng kanyang takot sa loob ng nawasak na kainan. Ang katahimikan na pumalit sa mga sigaw ni Ligaya ay mas masakit, mas malupit. Nawala na siya. Kinuha na siya ng dilim. Ang dalawang aswang na humaharang kay Rico ay biglang umatras, sumunod sa kanilang amo na si Dante, at naglaho sa gabi na parang mga aninong hindi nagkaroon ng anyo. Ang naiwan sa loob ng kainan ay ang tatlong bagay: ang amoy ng dugo, ang mga piraso ng nabasag na salamin, at ang bigat ng isang pagkatalong hindi masukat. Bumagsak si Sela sa sahig, sa gitna ng mga basag na gamit at natapong sabaw. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay blangko, nakatitig sa kawalan. Isang sisidlan na inubos ang lahat ng laman. Ang kanyang pinakamamahal na apo, ang dahilan ng kanyang bawat sakripisyo, ay kinuha ng mga halimaw na siya mismo ang nagpakain. Ang kabalintunan ay isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Tiningnan ni Rico ang kanyang sugat sa braso. Malalim, mainit na dugo ang dumadaloy dito. Ngunit hindi niya ito gaanong nararamdaman. Ang sakit sa labas ay walang-wala kumpara sa apoy na nagsisimulang mag-alab sa loob niya. 20 taon. 20 taon siyang tumakbo mula sa gabing iyon. Pilit na kinukumbinsi ang sarili na isang masamang panaginip lang ang lahat. Ngunit ang bangungot ay hindi siya tinigilan. Hinabol siya nito. At ngayon, inagaw nito ang kaisa-isang sinag ng liwanag na natagpuan niya sa kanyang bagong buhay. Wala nang tatakbuhan. Wala nang pagtataguan. Tumingin siya sa labas, sa direksyon ng gubat ng hukluban. Hindi na ito isang lugar ng takot para sa kanya. Hindi na ito isang anino sa dulo ng baryo. Ito na ngayon ay isang destinasyon. Pumunta siya sa likod ng kainan.
sa maliit na bodega kung saan nakatago ang mga gamit sa pagsasaka. Hinanap niya ang anumang bagay na maaaring gamitin. Isang itak na kinakalawang ngunit matalas pa rin. Isang maliit na supot ng asin to mga bawang na nakasabit sa dingding. Mga sandata ng mga ninuno. Mga paniniwalang matagal na niyang itinakwil, ngunit ngayon ay kanyang kakapitan. Habang kinukuha niya ang itak, isang anino ang lumitaw sa may pinto ng bodega. Isang matandang lalaki, payat, may balbas na puti, at may mga matang nakakita na ng sobrang pait. Si Mang Turing, ang ama ni Celeste. Alam ko, sabi ng matanda, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Alam kong babalik sila. Tiningnan siya ni Rico. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Nakita ko ang lahat ng gabing iyon. Pag-amin ni Mang Turing, ang kanyang mga salita ay tila mga batong matagal na niyang dinadala. Ang pag-atake ni Lyra kay Celeste, ang paglaban mo, nakita ko kung ano talaga si Lyra. Bakit wala kang sinabi? Tanong ni Rico. Ang sakit ng pagkakataksil ay sumundot sa kanyang puso. Dahil duwag ako, sagot ni Mang Turing walang pag-aalinlangan. Dahil ang kasunduan ay nagbubulag sa aming lahat. Ang pagprotekta sa sarili ay mas matimbang kaysa sa katotohanan. Patawarin mo ako, iho. Hindi nagsalita si Rico. Ano pa ang saysay ng tawad? May kinuha si Mang Turing mula sa kanyang leeg, isang maliit na anting-anting na nakatali sa isang itim na pisi. Gawa ito sa isang kakaibang uri ng kahoy. Ito ang magpoprotekta sa iyo sa loob, sabi ni Mang Turing. Iniaabot ito kay Rico. Hindi nito mapapatay ang mga aswang, ngunit itatago nito ang amoy ng iyong buhay. Hindi ka nila basta-basta mahahanap. Kinuha ni Rico ang anting-anting. Malamig ito sa kanyang palad. Hindi ka nag-iisa, sabi ni Mang Turing. At sa ilalim ng ilaw, may ipinakita siya kay Rico. Isang luma at kinakalawang na revolver. Oras na para itama ang lahat. Isinuot ni Rico ang anting-anting sa kanyang leeg. Hinawakan niya ng mahigpit ang itak sa isang kamay. Kinuha niya ang revolver sa isa pa. Tiningnan niya si Mang Turing at dahan-dahan siyang tumango. Tapos na ang pagtakbo. Tapos na ang pagtatago. Tumalikod siya sa naghihingalong ilaw ng baryo, sa mga bahay na puno ng mga taong piniling maging bulag, at humakbang siya papasok sa gubat ng hukluban. Hindi bilang isang biktima na tumatakas, kundi bilang isang mangangasong handang kunin pabalik ang kanyang ninakaw. Ang gubat ng hukluban sa gabi ay isang nilalang na may sariling hininga. Ang bawat puno ay isang tadyang sa kanyang malaking katawan. Ang bawat ugat sa lupa ay isang ugat na dinadaluyan ng kadiliman. Ang hangin ay malagkit at mabigat, puno ng amoy ng nabubulok na buhay at ng isang matamis na takot na nanunuot sa buhat paghinga. Sa ordinaryong pagkakataon, ang sinumang papasok dito ay parang isang langgam na gumagapang sa balat ng isang higante, madaling makita, madaling pisain din. Ngunit suot ni Rico ang anting-anting ni Mang Turing. Tila isa itong balabal na nagtatago sa init ng kanyang dugo, sa tunog ng tibok ng kanyang puso. Para siyang isang multo sa pagitan ng mga puno. Nasa likod niya si Mang Turing, ang kanyang mga galaw ay mas maingat, mas sanay sa lupaing ito. Ang hawak niyang revolver ay laging nakahanda. Ang kasunduan ay may mga patakaran. Bulong ni Mang Turing habang sila ay naglalakad. Isa na doon ay hindi sila maaaring pumasok sa loob ng mga bahay ng walang pahintulot, kaya sila sumisira ng bintana. Ang pagbasag sa salamin ay pagbasag sa patakaran.
At ano ang parusa sa pagbasag ng kasunduan? Tanong ni Rico. Dugo, simpleng sagot ng matanda. Laging dugo ang kabayaran. Nagpatuloy sila sa pagsunod sa landas na tinahak ni Rico noong una. Ngunit ngayon ay mas malalim pa, papunta sa puso ng kadiliman. Nagsimulang maglaro ang gubat sa kanilang isipan. May mga anino sa gilid ng kanilang mga paningin na tila mga taong nakabitin patiwarik. May mga bulong silang naririnig na tumatawag sa kanilang mga pangalan, gamit ang boses ng kanilang mga mahal sa buhay. Huwag mong papansinin, babalaan ni Mang Turing. Mga patibong, pang-akit para sa mga naliligaw. Biglang may sumitsit mula sa itaas. Isang mabilis na anino ang bumulusok mula sa mga puno. Isang aswang, mas maliit, mas parang hayop kaysa sa mga nakalaban nila sa kainan. Isa itong bantay bago pa man ito makalapit, isang putok ang umaling-awngaw sa gubat. Tinamaan ng bala mula sa revolver ni Mang Turing ang aswang sa dibdib. Umungol ito, isang tunog ng sakit at gulat, at bumagsak sa lupa. Nagpagulong-gulong bago ito nanahimik. Ngunit ang putok ay isang hudyat. Ngayon ay alam na ng buong pugad na may mga bisita sila. Kailangan nating magmadali, sabi ni Mang Turing. Binilisan nila ang kanilang lakad hanggang sa marating nila ang isang lugar na kakaiba sa lahat. Isang malaking puno ng balete, na ang edad ay tila mas matanda pa sa baryo mismo. Ang mga ugat nito ay malalaki at nagsasabuhol-buhol, bumubuo ng isang natural na arko sa paanan nito. Sa ilalim ng arko, may isang madilim na butas, ang pasukan sa isang kuweba. Amoy na amoy mula sa loob ang matapang na halimuyak ng dugo at kamatayan. Ito ang kanilang pugad, sabi ni Mang Turing. Habang papalapit sila, isang tunog ang narinig nila mula sa loob. Hindi ito sigaw, hindi ito iyak. Isang awit, isang uyaye, isang kantang pampatulog ng sanggol. Si Ligaya ang kumakanta. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw, ngunit may mali sa kanyang pagkanta. Walang pagmamahal sa tono. Puno ito ng takot at tila sa pilitan. Anong ginagawa nila sa kanya? Tanong ni Rico. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa hawak niyang itak. Sumilip si Mang Turing sa pasukan ng kuweba. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Bumalik siya agad sa tabi ni Rico. Isang ritual, bulong ng matanda. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanilang reyna ay matanda na at nanghihina. Kailangan nila ng bagong sisidlan. Ginagawa nilang reyna si Ligaya. Hindi, ang pag-awit ay bahagi nito. Habang kumakanta siya, inililipat nila ang kanilang kapangyarihan sa kanya hanggang sa ang kaluluwa niya ay ganap ng makain at ang matira na lang ay ang kanyang katawan na may lamang demonyo. Sa loob, narinig nila ang boses ni Dante. Sige lang, munting ibon. Awitin mo ang iyong huling kanta para sa amin. Dito na. Ito na ang katapusan ng linya. Nagkatinginan si Rico at Mang Turing. Isang tango, isang kasunduan na isinulat hindi sa dugo, kundi sa determinasyon. Humugot ng malalim na hininga si Rico. Ang takot na kanina pag gumagapang sa kanya ay nawala. Napalitan ng isang malamig at matalas na galit. Para kay Celeste, para kay Ligaya, para sa 20 taon na ninakaw sa kanya. Itinaas niya ang kanyang itak. Sa tabi niya, itinaas ni Mang Turing ang kanyang revolver. Sabay silang pumasok sa bibig ng halimaw. Ang loob ng kuweba ay parang lalamunan ng isang malaking hayop. Ang mga dingding nito ay mamasa-masa at makikinis, tila nababalutan ng laway. Ang hangin ay mabaho at mainit.
Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga bitak sa itaas ng kuweba, kung saan sumisilip ang maputlang sinag ng buwan at mula sa mga sulo na nakasabit sa mga dingding. Sa gitna ng kuweba, naroon si Ligaya. Nakaupo siya sa isang tronong gawa sa pinagpatong-patong na buto ng tao at hayop. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at patuloy siya sa kanyang malungkot na pag-awit. Nakapalibot sa kanya ang hindi bababa sa 10 aswang. Ang kanilang mga kamay ay nakaunat patungo sa kanya na para bang hinihigop ang kanyang buhay sa bawat nota ng kanyang kanta. Sa tabi ng trono, nakatayo si Dante na parang isang hari na pinapanood ang kanyang koronasyon. Sa isang sulok, nakaupo sa isang mas maliit na trono ang isang nilalang na kulubot at halos butot balat na. Ang matandang reyna. Ang mga mata nito ay nakapikit, ngunit may isang ngiti sa kanyang tuyot na mga labi. "Itigil niyo yan!" Ang sigaw ni Rico ay pumunit sa ritual. Lahat ng mga matang itim, pula, at walang buhay, ay napalingon sa kanya at kay Mang Turing na udlot ang pag-awit ni Ligaya. "Kuya Rico, lumaban ka, Ligaya!" Sigaw ni Rico. Ang sigaw na iyon ang nagsimula sa digmaan. Sumugod ang 2 aswang. Ipinutok ni Mang Turing ang revolver. Tumama ang isa, ngunit ang isa pa ay mabilis na nakailag at dinakma ang matanda. Itinapon ito sa dingding ng kuweba. Bumagsak si Mang Turing na walan ng malay. Ngayon, si Rico na lang ang mag-isa. Isang aswang ang sumugod sa kanya. Ang mga kuko ay handang pumunit. Iwinasiwas ni Rico ang kanyang itak. Nasalag niya ang atake. At sa isang mabilis na kilos, hiniwa niya ang leeg ng nilalang. Itim na dugo ang pumulandit, ngunit hindi ito namatay. Umurong lang ito, umuungol. "Talagang bumalik ka para mamatay," sabi ni Dante, nanunuya. Isang malaking pagkakamali. "Ang pagkakamali ay ang hindi pagpatay sa iyo nung una pa lang," sagot ni Rico. Sinenyasan ni Dante ang iba pa. "Huwag niyo siyang patayin, paglaruan niyo." 4 na aswang ang sabay-sabay na sumugod kay Rico. Naging isang impyerno ng mga kuko, pangil at sumisibat na mga anino ang paligid. Si Rico ay parang isang mandirigbandi sa mandirigmang napapalibutan. Umiilag siya, humihiwa, tumataga. Ang bawat galaw ay para sa kanyang buhay. Ang anting-anting ay nagbibigay sa kanya ng proteksyon mula sa kanilang mahika, ngunit hindi sa kanilang pisikal na lakas. Habang nagaganap ang laban, isang anino ang gumapang mula sa pasukan ng kuweba. Si Aling Sela. Bit-bit niya ang isang malaking palayok, ang mismong kaldero na pinaglulutuan niya ng dinuguan. Mabigat ito, ngunit dala-dala niya ito na parang wala itong timbang. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang determinasyong hindi pa nakikita ni Rico kailanman. Walang nakapansin sa kanya sa gitna ng kaguluhan. "Dante!" sigaw ni Rico. Sinubukan niyang sugurin ang pinuno, ngunit masyadong marami ang nakaharang. "Wala ka nang magagawa, Rico," sabi ni Dante. "Ang ritual ay halos tapos na. Nararamdaman ko na ang paglipat. Hindi pa tapos ang lahat." Ang sigaw ay hindi nagmula kay Rico. Nagmula ito kay Aling Sela. Lahat ay napalingon sa kanya. Nakatayo siya sa isang mataas na bahagi ng kuweba. Itinaas ang mabigat na palayok sa itaas ng kanyang ulo. Ang amoy ng dinuguan ay kumalat sa buong lugar. Ang mga aswang ay biglang natigilan. Ang kanilang mga ulo ay lumingon. Ang kanilang mga ilong ay sumisinghot. Ang amoy ng dugo ay isang pang-akit na hindi nila kayang labanan.
Isang huling handog! Sigaw ni Sela. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagmamahal. Mula sa tagapag-alaga ng kasunduan. Sela, huwag! Sigaw ni Dante. Napagtanto kung ano ang gagawin ng matanda. Ngunit huli na. Para sa apo ko. Sakay ito sa huling lakas, ibinuhos ni Aling Sela ang laman ng palayok sa gitna ng mga aswang na nakapalibot kay Ligaya. Ang mainit at maitim na sabaw ay bumuhos sa kanila. Sa isang iglap, ang kanilang atensyon ay nawala kay Ligaya. Gutom. Ang kanilang primal na instinct ay nanaig. Nagunahan sila sa pagdila at paghigop sa natapong dinuguan sa sahig ng kuweba. Ngunit may mali. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula silang umungol. Isang ungol ng matinding sakit. Umusok ang kanilang mga balat. Ang kanilang mga mata ay nagliyab. Anong ginawa mo? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Dante. Dinuguan. Na may sahog na pinong pilak. At abo mula sa simbahan, sagot ni Sela. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang mga aswang ay nagwala, sinusunog mula sa loob. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Rico ang pagkakataon. Walang nang nakaharang sa kanya at kay Dante. Sumugod siya. Nagpangabot ang dalawa. Itak laban sa mga kuko. Galit laban sa galit. Isang laban ng 2 taong sinira ng iisang gabi. Habang sila ay naglalaban, ang matandang reyna sa kanyang trono ay sumigaw sa sakit. Ang lason ay umabot na rin sa kanya. Si Dante sa kanyang pagkataranta at galit sa nangyari sa kanyang pamilya ay hindi na naging maingat. Sumugod siya ng walang pag-iisip. At ito ang pagkakamaling hinintay ni Rico. Umailag si Rico sa huling atake ni Dante. At habang ang dibdib nito ay bukas at walang proteksyon, ibinaon niya ang itak na may bawang sa puso nito. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala kay Dante. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Itim na usok ang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan, ang kanyang katawan ay naging abo. Hanggang sa ang natira na lang ay ang itak na bumagsak sa lupa. Biglang, ang buong kuweba ay natahimik. Ang mga natirang aswang ay nanghina at naging abo na rin. Ang ritual ay nabasag. Tapos na. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tunog ng pag-ubo ang narinig nila. Si Aling Sela. Sa kanyang pagbuhos ng lason, hindi niya naiwasang matalsikan. Nakahandusay siya sa lupa. Ang kanyang balat ay nasusunog. Tumakbo si Ligaya, na ngayon ay malaya na, patungo sa kanyang lola, ginagabayan ng tunog ng kanyang paghihingalo. Ang unang sinag ng araw ay gumapang sa bibig ng kuweba, isang nahihiyang liwanag na tila takot pumasok sa lugar ng kamatayan. Ang liwanag ay tumama sa mga bunton ng abo na dating mga halimaw. Tumama ito sa mga buto sa trono. At tumama ito sa eksena sa gitna ng kuweba. Nakaluhod si Ligaya sa tabi ng kanyang lola. Yakap-yakap niya si Aling Sela. Hindi inaalintana ang lason na unti-unting kumakain sa balat ng matanda. Ang pag-awit ay napalitan ng isang mahinang pag-iyak. Gumising na si Mang Turing. Masakit ang ulo ngunit buhay. Lumapit siya sa kanila, kasama si Rico. Lola, hikbi ni Ligaya. Hinaplos ni Aling Sela ang pisngi ng kanyang apo sa huling pagkakataon. Ang kanyang kamay ay nanginginig at nasusunog. Patawarin mo, ang lola, bulong niya ang kanyang hininga ay paubos na. Tumingin siya kay Rico. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pasasalamat. Alagaan mo siya,
Yun ang kanyang huling mga salita. Sa pagbuga niya ng huling hininga, ang katawan ni Aling Sela ay dahan-dahang naging abo tulad ng mga aswang na kanyang nilason. Hanggang sa ang natira na lang sa mga braso ni Ligaya ay ang lumang damit ng kanyang lola at ang bigat ng isang hindi na ibigay na paalam. Hindi nagsalita si Rico. Ano pa ang sasabihin? Walang salita ang makakapag-alis ng sakit. Walang salita ang makakapagpagaan sa bigat ng sakripisyong iyon. Binuhat niya ang umiiyak na si Ligaya. Lumabas sila sa kuweba, kasama si Mang Turing, at sinalubong ang umaga. Ang paglalakbay pabalik sa baryo ay isang mahabang prosesyon ng katahimikan. Ang gubat, na dati ay puno ng banta, ay tila isa na lang ordinaryong gubat. Ang mga ibon ay nagsisimula ng umawit. Ang mga kuliglig ay nagpapahinga na. Tila ang buong kalikasan ay bumubuntong hininga sa pagtatapos ng isang mahabang gabi. Pagdating nila sa baryo, ang mga tao ay nasa labas na ng kanilang mga bahay. Nakatayo sila, nagmamasid. Nakita nila ang pagbabalik ng tatlo, isang lalaking puno ng sugat, isang matandang pilay maglakad, at isang dalagang bulag na ang muka ay basang-basa ng luha. Walang nagtanong, walang nagsalita, ngunit alam nilang lahat. Ang katahimikan sa kanilang mga muka ay hindi na katahimikan ng pagkukunwari. Ito ay katahimikan ng kasalanan. Nakita nila sa itsura ni Rico ang resulta ng kanilang pagbubulag-bulagan. Ang kapayapaang tinamasa nila sa loob ng maraming taon ay binayaran ng dugo ng mga inosente at ng buhay ng tagapag-alaga. Ang bigat na iyon ay kanila na ngayong lahat. Lumipas ang ilang araw. Inilibing nila ang damit ni Aling Sela sa likod ng kainan. Tinulungan ni Mang Turing si Rico na ayusin ang mga nasira. Ang kainan ay hindi na muling nagbukas. Ang kaldero ng dinugon ay nanatiling walang laman. Alam ni Rico na hindi na sila maaaring manatili pa roon. Ang baryo ay mananatiling isang paalala ng lahat ng nawala. Isang umaga, bitbit ang kanilang mga mumunting gamit, naglakad si Rico at Ligaya patungo sa labasan ng baryo. Si Mang Turing ay naghatid sa kanila. "Saan kayo pupunta?" tanong ng matanda. "Hindi ko alam," sagot ni Rico. "Malayo dito. Siguro, malapit sa dagat." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ligaya. Niyakap ni Mang Turing si Rico. "Salamat sa lahat. Utang namin sa iyo ang aming mga buhay." "Bayad na," sabi ni Rico. Sumakay sila sa unang bus na dumaan. Ang parehong bus na nag-iwan kay Rico doon ilang linggo lang ang nakalipas. Habang umaandar ito palayo, tiningnan ni Rico ang baryo San Ildefonso sa huling pagkakataon. Isang lugar na puno ng mga taong piniling mabuhay kasama ang kanilang mga demonyo. Naupo si Ligaya sa tabi niya, ang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. Tahimik lang sila sa loob ng mahabang panahon, pinapakinggan ang ugong ng makina na naglalayo sa kanila sa kanilang bangungot. Nang malayo na sila, at ang gubat ng hukluban ay isa na lang malayong anino sa abot tanaw, hinawakan ni Ligaya ang kamay ni Rico. Ang kamay niya ay malamig. "Kuya Rico," bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig sa ugong ng bus. "Bakit, Ligaya?" Itinungo ni Ligaya ang kanyang ulo. Bapaw-diw, na parabang nakikinig sa isang bagay na tanging siya lang ang nakakarinig. Isang bagay na daladala ng hangin. Nandyan pa rin sila. Kumunot ang noo ni Rico. "Wala na sila, Ligaya. Tapos na." Umiling ang dalaga. Ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Rico ay humigpit. Tumingin siya sa bintana
sa direksyon ng papalayong gubat. Ang kanyang mga matang walang nakikita ay tila nakatitig sa isang bagay sa malayo. Hindi sila ang naririnig ko, sabi niya. At sa kanyang boses, may isang bagong uri ng lamig. Isang pangingilabot na hindi pa naririnig ni Rico dati. Naririnig ko pa rin sila sa loob ko. At dito nagtatapos ang kwento ni Rico at Ligaya. Kumusta, aking mga kaibigan at tagapakinig? Mula sa puso, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin hanggang sa dulo ng ating paglalakbay sa madilim na baryo ng San Ildefonso. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang mabigat na pasanin. Ramdam ko ang bawat takot, ang bawat pag-aalinlangan, at ang bawat sinag ng pag-asa na pinagdaanan ng ating mga tauhan. Hindi ito simpleng kuwento ng katatakutan, kundi isang salamin ng ating mga sariling laban sa mga halimaw na nagkukubli, hindi lang sa dilim, kundi maging sa ating mga puso. Sapagkat sa likod ng bawat aswang at bawat sumpa, ang tunay na mensahe ng kwentong ito ay tungkol sa pag-ibig na kayang magsakripisyo, sa pagpapatawad na siyang nagpapalaya, at sa pag-asang matatagpuan kahit sa pinakamapait na katotohanan. Ngayon, nais kong marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong naramdaman? Anong aral ang tumatak sa inyong isipan? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Bawat isa sa mga ito ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan, ako ang inyong lingkod na laging magpapaalala na ang pinakanakakatakot na mga kwento ay yaong mga hango sa totoong buhay. Mag-ingat kayo palagi.